Isipin mo, ikaw ay naglalakbay sa gitna ng isang napakatigag na disyerto. Sa sanay, maalikabok, mainit at wala kang nakikita kundi buhangin at matatalas na bato. At matinding sikat ng araw Sobrang init niyan. Oo, sobrang init. Pero sa halip na naghahanap ka lang ng tubig o masisilungan, heto ka, abala sa pangungulekta ng mga ginto, pilak, tapos mga mamahaling bato. Pati yung mga pinong lino, di ba? Yung may mga kulay asul, lila at pula. Tama. At mga mamahaling pabango. At ang pinaka nakakagulat pa rito, walang pumipilit sa'yo. Kusang loob mo itong ibinibigay kasama ng libu-libong iba pang tao doon sa kampo. Kasi gagamitin yung mga materyales na yon para magtayo ng isang napakagarbong portable na tolda. Exactly. Para sa malalimang pag-uusap natin ayon, titingnan natin yung mga tala mula sa Exodus at Levitico tungkol sa tabernakulo sa ilang. Ang misyon natin ngayon ay intindihin kung bakit kailangan ng ganitong klaseng istruktura. Kasi, literal na tirahan ito ng lumikha ng universo doon mismo sa gitna ninyo. It's a beautiful idea, alam mo yon. Oo, napakaganda. Pero kapag binasa mo ng maigi yung mga notes natin, mabilis mong maiisip na may dalang nakakatakot na tension ito. Tension na parang, paano ba maninirahan ang isang perpekto at banal na Diyos kasama ng mga taong punong-puno ng kapintasan, nang hindi sila nawawasak? Yan yung mismong kabalintunahan na kailangan natang himayin. Kung titingnan natin yung historical context ng sinaunang malapit na silangan o yung ancient Near East, kapag ang isang hari ay naglalakbay kasama ng hukbo niya, nakapwesto lagi yung tolda niya sa pinakagitna ng kampo. Hindi siya nagdatago sa malayo. Tama. Hindi siya nagtatago sa isang malayong palasyo. Gusto ng Diyos na maging hari nila sa ganoong paraan. Isang presensya na kasabay nila sa bawat paghakbang. Kaya yung buong kampo ng Israel, yung 12 tribo, inayos sila sa isang napaka-espesifikong pormasyon. Yung tabernakulo, yung eksaktong sentro. Pero yung presensyang iyon, hindi siya ordinaryo. Kaya yung pagiging malapit na iyon ay may kaakibat na malaking boundary. At doon papasok yung mapapansing limitasyon sa mismong layout niya. Pag tiningnan mo yung plano, may isang napakalaking courtyard. Looban, oo. Parang kalahati ng isang football field yung laki nito. Tapos napapalibutan ng mataas na bakod na gawa sa puting lino. 7 talampakan at kalahati ang taas. So hindi mo siya basta-basta masisilip mula sa labas. Oo, hindi talaga. At iisa lang ang pasukan na nakaharap pa sa silangan. Dati, naisip ko na baka parang ultimate VIP area ito. VIP area? Paanong VIP? Kumbaga gusto ng Diyos na makasama yung mga tao niya, pero dahil siya yung ultimate VIP, kailangan ng extreme security measures para i-filter out kung sino lang ang pwedeng pumasok. Hindi ba nakakatakot lumapit? Madalas ganyan ang iniisip natin ngayon Kasi sanay tayo sa konsepto ng exclusivity at status. Parang bouncer sa club. Oo, parang ganun nga. Pero yung limitasyon na yan, hindi iyan dahil sa pride ng isang VIP. Mas magandang isipin na ang presensya ng Diyos ay parang araw. Yung literal na araw natin? Oo, ang araw ay nagbibigay ng buhay, init at liwanag. Kailangan natin ito para mabuhay. Pero kung susubukan mong lumakad ng direkta papunta sa araw na walang suot na spacesuit at matinding proteksyon, sunog ka kaagad. Sunog ka talaga. Mabilis kang magiging abo. Ang kabanalan ng Diyos ay purong puwersa, ganap na hiwalay sa anumang uri ng kasamaan o dumi. So yung mga bakod na lino at yung iisang pasukan hindi pala nandun para ilayo ang Diyos dahil sa pride? Hindi. Mga protective measures ito para hindi basta-basta makapasok ang mga tao sa purong kabanalan na yon at tuluyang mawasak. Makes sense. Kaya pala pagpasok mo pa lang doon sa iisang pintuan sa silangan, hindi yung mismong tolda ang una mong makikita. Hindi ka agad makakalapit sa pinakaloob. Ang sasalubong sa'yo, ay yung solusyon sa problemang yon. Ang altar na tansong sunugan. Yung bronze altar of burnt offering. Oo.
Isang malaking dambana na gawa sa kahoy pero binalot sa tanso. Dito ginagawa yung mga pag-aalay. At sinadya yung lokasyon ng altar na yon kasi ang unang requirement para makalapit ng ligtas ay ang paglilinis mula sa kasalanan. Right. At sa ancient worldview, pati na sa buong sistema ng Biblia, ang kabayaran para linisin ang kasalanan ay buhay. Ang dugo ay katumbas ng buhay. Hindi mo pwedeng lampasan ang altar na ito na parang wala lang. May kwento nga sa mga notes natin na nagbibigay ng mukha sa prosesong ito. Grabe, talagang tumatak sa akin to. Yung tungkol kanina ito. Isipin mo si Ahira at yung bunsong anak niya na si Tali, naglalakad sila sa maalikabok na disyerto papunta sa tabernakulo. Tapos hila-hila nila yung pinakamagandang lalaking tupa sa kawanan nila. Walang sakit, walang kapintasan. Oo, perfect lamb. Pagtungtong nila sa courtyard, rinig nila yung ingay ng ibang panghayop, amoy nila yung matapang na usok, inihaw na karne, at tanso. Tapos tatanungin ng bata, bakit kailangang mamatay ng tupa natin? Napakabigat na tanong para sa isang bata. Sobra. Tapos ipapaliliwanag ng ama na ang kasalanan ay may katumbas na kamatayan. At sa halip na sila ang mamatay, pumayag ang Diyos na tumanggap ng pamalit na buhay. Ang bigat ng eksenang iyon. At mararamdaman mo yan lalo na sa mismong ritual. Kasi kapag nasa altar na sila, hindi lang basta iaabot ng ama yung tupa sa pare na parang nagbabayad sa kahera. Ano yung gagawin niya? Ipapatong niya ng mabigat yung kamay niya sa ulo ng hayop. Pisikal at espiritual na pagkilala ito. Parang sinasabi niyang, ang buhay ng tupang ito ay nagiging buhay ko. At ang mga kasalanan ko ay napupunta sa kanya. Wow, substitution talaga. Oo, at pagkatapos ng sandaling iyon, kakatayin na yung hayop. Yung dugo nito na kumakatawan sa buhay, yun ang gagamitin para taktan o i-aton yung kasalanan. Atonement. Tama, ang mekanismo ng atonement o pagtatakip. Tinatakpan ng inosenteng dugo yung kasalanan para kapag tumingin ng Diyos, ang makikita niya ay yung ibinayad na buhay. Hindi na yung dumi ng kasalanan. Correct. Hindi na yung dumi. At alam mo, idinagdag din sa teksto na kung mahirap ang isang tao at walang pambili ng tupa, pwede siyang mag-alay ng kalapati. Oo, para accessible sa lahat. Ibig sabihing buhay pa rin ang halaga, pero walang pwedeng magsabi na masyado silang mahirap para mapatawad. Napakagandang detalye niyan. Pero teka, may tanong ako. Kung ang dugo ng hayop doon sa tansong altar ay nakapagbayad na sa kasalanan, bakit kailangan pa ng tansong palanggana? Yung bronze basin? Oo, yung nasa pagitan ng altar at ng mismong tolda. Kasi ayon sa binabasa natin, required na maghugas ng kamay at paa ang mga pari doon bago pumasok. Hindi ba't nakapag-alay na sila? Nakatakpan na ng dugo, di ba? Oo, kaya bakit may isa pang layer ng paghuhugas? Paano kung makalimutan nila? May malaking pagkakaiba kasi yung orihinal na pagtubos sa kasalanan at yung patuloy na epekto ng pamumuhay sa isang maruming mundo. Paanong epekto? Yung altar ng sakripisyo, inaayos niya yung main problem para makapasok ka sa tipan ng Diyos. Pero habang naglilingkod ang mga pare, naglalakad sila sa maalikabok na lupa gamit ang mga nakayapak nilang paa. Oo nga pala. Tapos napupuno ng dugo at pawis ang mga kamay nila. Ang paghuhugas sa basin ay nagpapakita na kahit napatawad ka na, ang paglalakbay sa mundo ay nagdadala pa rin ng dumi. At alam mo ba kung anong parusa kapag hindi sila naghugas? Ano? Literal na kamatayan. Wait, mamamatay sila kapag hindi naghugas ng kamay? Oo, literal. Ipinapakita nito na hindi ka pwedeng mag-rely lang sa isang sakripisyo nung nakaraan. Tapos magiging careless ka na sa kasalukuyan. Ang paglapit sa purong presensya ng Diyos ay nangangailangan ng araw-araw na pagpapanatiling dalisay. Ang linaw ng distinction na yon, grabe. Okay, so nasa courtyard tayo, na puno ng ingay, maalikabok, tapos tirik ang araw. At amoy inihaw na karne. Oo, amoy ihaw. Pero pagkatapos magalay at maghugas ng pare, papasok na siya sa mismong tolda. Isang istrukturang gawa sa matigas na kahoy na natatakpan ng maraming layer ng tela at balat ng hayop. Pati yung balat ng dugong na panlaban sa ulan. Oo, yung dugong. Tapos papasok siya sa unang kwarto, yung banal na dako o the holy place. At dito, magbabago ang lahat.
makikita natin yung tinatawag na hierarchy of holiness. Yung pagbabago ng mga materyales habang papalapit ka. Exactly! Kasi sa labas, puro tanso. Bronze altar, bronze basin. Matibay at pang-araw-araw na gamit. Pero pagpasok mo sa banal na dako, biglang purong ginto na ang nakapaligid sa'yo. Ipinapakita kasi nito yung pag-usad mo papasok sa mas malapit na relasyon at mas mataas na antas ng kabanalan. At hindi lang sa metal yun pati sa mga tela. Oo, yung mga kortina. Kasi sa labas, magaspang na balat ng hayop at ordinaryong lino ang gamit. Pero sa loob, nakapaligid sa'yo ang mga kortinang hinabi gamit ang asul, lila at pulang sinulid. Na sobrang mahal noong panahon na yon, di ba? Exactly. Oo, mga hari lang ang gumagamit niyan. At pati yung sensory experience ng pare, nagbabago rin. Mula sa maingay at madugong courtyard, biglang nagiging tahimik sa loob. Nai-imagine ko yung visual niyan. Walang bintana sa loob ng tolda Ang nagbibigay lang ng liwanag ay yung gintong kandelero o lampstand. Yung hugis puno ng almond, oo, solidong ginto na may mga bulaklak at 7 ilawan. Tapos sa kabila, nandoon yung mesa ng tinapay. May 12 sariwang tinapay. Na nire-representa yung 12 tribo na nakikisalo sa Diyos. Tama. Ang buong setup, nagpapaalala sa halaman ng Eden. Puno ng buhay, kasaganaan. Pero ang pinakakapansin-pansing siguro doon ay yung amoy. Yung insenso. Araw-araw, sinusunog sa gintong altar ng insenso yung isang espesyal na pabango na bawal gayahin para sa personal na gamit. Kaya mapupuno yung kwarto ng makapal at banal na usok. Para saan ba talaga yun? Napakalaki ng papel ng usok na iyon. Hindi lang iyan air freshener para matakpan ang amoy ng dugo mula sa labas. Hindi ba pampabango lang? Hindi. Ang usok na iyon ay literal na protective screen. Kasi habang naglilingkod yung pare doon, nakaharap siya sa isa pang napakakapal na kortina. At sa likod nun, nandoon ang purong presensya ng Diyos. So protection pala. Oo, tulad ng makapal na pitch at kahoy ng arko ni Noe na humarang sa baha. Yung usok ng insenso ang pumoprotekta sa makasalanang pare mula sa direktang pagtama ng nag-aalab na kabanalan ng Diyos. Grabe! At may detalye sa notes natin tungkol sa insensong iyon na nagpamangha sa akin. Yung baga, yung apoy na ginagamit para sunugin yung insenso... Hindi pwedeng kunin kahit saan, di ba? Oo, kailangang manggaling mismo yung baga doon sa tansong altar sa labas, kung saan may dumanak na dugo. Iyan ang nagkokonekta sa lahat. Hindi ka pwedeng magkaroon ng matamis na panalangin o karanasan sa presensya ng Diyos sa loob kung hindi ito nakaugat sa sakripisyo sa labas. Wow! Walang fellowship na walang inosenteng dugo na dumanak. Yung baga mula sa madugong altar sa labas ang nagpapagana sa kapayapaan sa loob. At kailanganin mo talaga yung proteksyon ng usok na iyon. Kasi sa likod ng makapal na kurtinang iyon, yung may nakaburdang mga cherubim, ay yung huling kwarto. Ang kabanal-banalang dako o the Holy of Holies. At hindi ito isang malaking bulwagan, isa itong perfectong cube, pantay ang haba, lapad at taas na 15 talampakan. Sa ancient geometry, ang perfect cube ay simbolo ng absolute perfection. Divine completion. Wala nang hihigit pa dyan. At sa loob ng spasyong iyon, iisa lang ang makikita mo. Ang kabanantipan. Yung Ark of the Covenant. Oo. Kahon na gawa sa kahoy pero binalot ng dalisay na ginto. Sa loob niyan, nandun yung mga bato ng 10 utos. At ang pinakamahalaga, yung takip na purong ginto. Ang mercy seat o luklukan ng awa. Tama. Sa magkabilang dulo nito, may 2 cherubim na nakayuko patungo sa gitna. At ayon sa teksto, doon sa pagitan ng 2 anghel na iyon, literal na bumababa ang mismong kaluwalhatian ng Diyos. Trono niya ito sa lupa. Ngayon, teka, kung nandyan ang literal na trono ng Diyos, naiisip ko tuloy, bakit hindi na lang ibitbit palagi ng mga Israelita ang kabanantipan sa bawat digmaan nila? Para laging manalo. Oo, kasi kung kalaban mo ang Israel tapos dala nila yung trono ng lumikha ng universo, tatakbo ka na lang palayo, di ba? Parang ultimate lucky charm. Isang malaking pagkakamali ang isipin na ang presensya ng Diyos ay pwedeng gawing kasangkapan o anting-anting. Hindi ba nangyari yun sa Jericho? Nangunguna nga ang kaban doon, pero hindi mo pwedeng manipulahin ng Diyos. Hindi siya power-up sa video game.
Sa aklat ng 1 Samuel, sinubukan nilang dalhin ang kaban laban sa mga Pilisteo kahit puro kasalanan ng kampo nila. Anong nangyayari? Nauwi sila sa matinding pagkatalo. Nakuha pa nga ng mga kaaway ang kaban ng tipan. At nangyari yun, hindi dahil mahina ang Diyos. Siya mismo ang pumayag sa pagkatalo upang ituro na ang kanyang presensya ay sumasama sa kabanalan, hindi sa manipulasyon. Hindi pala siya pwedeng kontrolin o gawing mascot? Hindi talaga. At para idiin kung gaano kaseryoso ang presensyang yon sa loob ng kabanal-banalang dako, may sukbanang limitasyon sa pag-access. Milyon-milyong Israelita ang nasa kampo, pero ni isa sa kanila hindi pwedeng pumasok doon. Iisang tao lang, ang punong pare o high priest, at minsan lang sa isang taon sa Yom Kippur o araw ng katubusan. At kailangan bit-bit niya ang dugo, di ba? Oo, dugo ng toro para sa sarili niya at dugo ng kambing para sa bayan. Iwiwisik niya yon sa mercy seat. Kung papasok siya ng ibang araw o walang dalang dugo, literal na magtatapos ang buhay niya roon. Dahil sa tindi ng presensya ng Diyos na tatama sa makasalanang kalikasan niya. Kaya nga sa tradisyon, may mga kampanilya sa damit ng punong pari para marinig ng mga tao sa labas na buhay pa siya habang nasa loob. Ganyan kabigat ang tensyon. Bale, binabagtas natin ito mula sa maalikabok na courtyard, papunta sa tahimik at gintong banal na dako hanggang doon sa perfectong cube ng kabanal-banalang dako. Ang tabernakulo ay higit pa sa isang lumang tolda. Isa itong pisikal at teologikal na mapa. Ipinapakita nito na ang pagnanais ng Diyos na manirahan kasama natin ay napakalalim, pero hindi niya ikokompromiso ang kabanalan niya. Tinuturuan nito ang mga tao na ang biyaya ng presensya ng Diyos ay hindi mura. May napakalaking halaga ang pagkapatawad. Bawat detalye ay may maingatang layunin para bigyan ng solusyon yung distansya. Ang bawat detalyeng tinalakay natin, yung bigat ng kamay ng Ama sa ulo ng tupa, yung pabangong harang sa puot ng Diyos, at yung makapal na kurtina, lahat yan nagiiwan sa atin ng isang malalim na kaisipan. Nakita natin kung gaano kakomplikado at kahigpit ang pagpasok sa presensya ng lumikha. Oo, na limitado lamang sa isang tao, minsan sa isang taon. Kung ikaw yung nakikinig ngayon, pag-isipan mo ito. Kung ganoon kalaki ang distansya at kahigpit ang limitasyon noon, anong uri kaya ng sakripisyo, yung mismong ultimate na sakripisyo, ang kakailanganin para tuluyang mapunit ang makapal na kurtinang iyon upang ang lahat ng tao ay makapasok sa presensya ng Diyos ng malaya at walang takot? Iiwan ko sa iyo ang tanong na yan.